is risen. We are risen with him. Oh, hallelujah, it is finished. He that came nobody. Everything's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. As we sing, come alive. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. He is risen. We are risen with him. Come alive. He is risen. We are risen with him. Now wide open. He is risen. We are risen with him. Come on, let's flourish. If you see what I see, that the grave is empty, and you know what I know, that anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty. Do you know what I know? Anything is possible. Do you see what I see? Do you know what I know? Do you see what I see? Do you know what I know? Come alive, wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. Paradise, all wide open. He is risen. We are risen with him. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord this morning. Let's greet one another. Today is Lord's Day. You've turned it all around. When I was burning, I'm rejoicing in your love now. Whoa, you took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, celebration. We can make a joyful choice. Let's give him praise. You have given me a joy that wants, and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You took away my
pain. Turn my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody. Let's live Him forever. Giving me joy and I won't stop, and will never leave. So I praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop, and will never leave us. Praise You with gladness, for You are good. Turn my gladness, You turn my gladness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. I turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Into gladness, now and my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and now I shout for joy. You have given me the joy that won't stop, and will never leave. No, gladness, You are good. You have given me the joy that won't stop. I will for You are good. For You are good. Hallelujah. For You are good. Hallelujah. Let's give the praise to the Lord. Hallelujah. Continue to praise and worship You, Lord, for this morning. Father, we just want to lift our hand to the Panginoon. As we sing, Panginoon, the wonders, Panginoon, that You've done, Panginoon, in our lives. As we declare the lyrics of this song, Panginoon, we've seen You do miracles after miracles, Panginoon, sa mga buhay namin. 1, 2, 3, 4, Really, Lord, 2, that we've seen cancer disappear. 2, 3, We've seen broken bodies healed. 2. Rinig ba? In real life resurrection, Panginoon. Rinig niyo. All of these things, Panginoon. All of these things, Panginoon, that seem impossible, Panginoon, sa aming mga buhay. 3, Ginawa mo, Panginoon. Nakita mo sa amin. So, Lord, 2. we just want to worship You this morning. Let's worship. 2, 3. Sustain. And Stories that prove Your faithfulness. I've seen miracles my mind can comprehend. There is beauty in what I can't understand. Jesus, it's You. Jesus, it's You. 2, I believe 3.
the wonder-working God, the wonder-working God. The miracles we've seen, too good to not believe. The wonder-working, you heal because you love. Oh, the miracles you love. Too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. Ready? Resurrect a man with my own. Just the mention of your name can raise the dead. All the glory to the only one who can. Jesus, it's you. Jesus, it's you. I believe, oh, I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles we see, too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we see, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. All the miracles we see, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not. Oh, girls, Interlude. Instrumental. oh, let's lift our hands as we declare the lyrics of this song. We just want to grasp it all, Panginoon. Everything that you said, Panginoon. As we lift our hands. Cause we've seen cancer disappear. We've seen broken bodies healed. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We've seen real life resurrection. We've seen mental health restored. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. We've seen families reunited. Heroes return. Tell me he can do it. Yes. Troubled souls delivered. In addicts time. Cover B. Tapos C. Tell me he can do it. D minor 7. D minor. Salvation of blood the streets. Don't you tell me D minor ulit mamaya. D minor. Mario. D minor. Here we go. Lord, in the nation like the world has never seen. Don't you tell me. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I believe in the wonder-working God. Go on, let's worship Him. The wonder-working God. All the miracles that sing. Too good to not believe. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. Oh, you because you not, good to not believe. Good to not believe. All the miracles we say. Too good to not believe. Let's continue to worship the Lord this morning. We've seen real life resurrection. Tell me he can do it. Tell me he can do it. We've seen the families reunited.
Don't you tell me he can do it. You tell me he can do it. We've seen troubled souls delivered, addicts finally free. You tell me he can do it. You tell me he can do it. Just we'll see cities in revival, some vision flood the streets. You tell me he can do it. You tell me he can do it. Just we'll see glory fill the nations like the world has never seen. You tell me He can do it. Would you tell me he can do it? 'Cause I believe you're the wonder-working God. You're the wonder-working God. Oh, still can see. Still not me. Wonder-working God. God. Hallelujah. Thank you, God, for being so faithful. You are our Savior, Panginoon. Thank you for being there because we confide in you. In every darkest moment in our life, Panginoon, you're my comfort. Every time that we're weak, oh God, thank you for being our strength. Savior, my soul, and through all my dark. You comfort when I'm I trust in you. The storm is raging. It's so good. Oh, you're my God. You're the glory and the lifter of my heart. Narinig niyo. Your light fulfills my day. Meron. It's me in your way. Forever I surrender all to Bagal. and I live to worship. Hallelujah. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand Isa pa. between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Lapit na rin sa ito. One, Give two, all to three. me. 1, 4. Savior of my soul, Savior of my soul, so God, I confide in you through all my darkest moments. Ito lang yung timing ni Lord. Sabayan natin. Here we go. Amen. You I find my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and rain. Faithful, you are my God. Grab the opportunity that you can worship the Lord this morning. It leads me in your way.
forever I surrender all to you. And I live Bakit ko? you, my Jesus. For me, nothing will ever take your precious between my Lord and me. Lord, I live you, and I long to be with my life and offering. Take me deeper. I give all to be E minor. with. I live to worship you. Ay, joke lang, wala pa. And I live Isa pa daw. worship you. Isa pa ulit na chorus eh. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. We can stand between the Lord and me. Kanta ka naman, Pat. Lord, I need you, honor you, and I long to bring my life and offering. Take me, throw me deeper. I give all to be with you. Oh, E minor, here we go. Ready? D. Tapos D. C, G. Tapos D. E minor, E minor. E minor. Tapos D, D dog. Sing praise. Tapos G. Shout your praise. G. Shout your worship. Ah, sige, D, 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 D. I sing C. praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh, glory to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Baka ulit pa, ulit pa. Sorry. Drum solo na ba? Drum solo. Nakakita lang ako. Ulit pa. Basta pag tumataas na boses ni Ate Hana ulit. Glory to your name. Ganda naman ng roll. Gabit naman ng rolling. Last na, last na. For your name is great and great. For the last time, I sing praises. I sing praises to your name. Let's sing, church. Amen. Hallelujah. Oh Lord, for your name is great and great to be praised. I sing glory to your name. Yes. Oh, glory to your name.
to be forever. Oh, your name is great to be praised. Let's give the best clap offering to God. Hallelujah. Thank you, Lord. God. paano po natin dinedate yung ating pong mga partner, yung ating pong loved ones, ganun din po natin i-date si Lord sa umaga pong ito. And syempre, kapag nagde-date po tayo, dinedate po natin yung ating mahal sa buhay, we are intentionally.
Meaning to say, kahit gaano kaganda, kagwapo yung katabi mo, magpo-focus ka lang kay Lord this morning. And next po, we should be romantic, di ba? And this morning, kailangan po natin ibigay yung ating pong puso, ating pong lakas, ating pong isip sa ating pong Panginoon sa umaga pong ito. So hindi ko na po patatagalin pa. I know every one of us are excited sa mapapakinggan po nating word. And katulad nga po nung Valentine's, we are so excited, di ba? Sa mga sweet and romantic messages ng ating pong mga partner. But this time, let us be excited sa napakagandang mensahe na punong-puno ng pag-ibig. And that is the Word of God sa umaga pong ito. So without further ado, tinatawagan ko na po ang mapagmahal na asawa, mapagmahal na tatay, at the same time, our loving pastor, Reverend Pastor Edmond Donato. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ng ating pastor. Thank you. Wow, ang ganda ng introduction ko ngayong umaga. Next week, ikaw uli ang worship leader. Okay, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Happy Love Month po sa bawat isa. At the same time, thank you very much, worship team, for bringing us into a very meaningful worship this morning. Thank you very much. Tayo po ay nasa ikatlong Sunday na po ng December. At February. I'm out of my mind, sorry po. Third Sunday ng February. At next Sunday, last Sunday na, tapos March na, no? Ang bilis po talaga. Anniversary month na po natin. So, we praise the Lord sa umaga pong ito, and we welcome again yung mag-asawa pong crew, si Kuya Hasin, tsaka si Ate Vicky, kasama natin sila. At tama ba ako, hanggang mamayang hapon nandito kayo? Yan. Talagang nabalitaan nilang meron ho tayong couples, kaya sabi nila magjo-join sila sa atin. At sa totoo lang po, nami-miss na rin po namin kayo. At tayo ay nagpapasalamat po na kayo ay nakasama po natin sa umaga pong ito sa atin pong worship service. Okay. Sino ho nag-date last Wednesday? Ay, ilan lang? Kami pong mag-asawa, nagpunta ho kami ng RLT nung Wednesday. Kaso medyo kinapos na ho kami sa oras dahil may prayer meeting pa. Kaya yun na hong date namin. Nag-RLT ho kami. Sila ho, kanya-kanya ho mga ladies magkakasama. At kami po ay puro mga pastor yung akin pong kasama. But we do really enjoy that day. And besides, ngayong linggo po ay talaga hong napaka-busy week para ho sa aming mag-asawa. Kaya purihin pong Panginoon na at least we could celebrate kahit yung makalabas man lang. At last Friday, parang nag-date din ho kami kasi kami ho mga couples ay magkakasama. At praise God po dun sa enjoyment na tayo po ay makadalo sa mga activities po ng atin pong bayan ho ng Montalban. Last Wednesday din po, nasa Kasalang Bayan, dyan po sa munisipyo. At isa po tayo sa nag-officiate nung 100 couples na kinasal po nung Wednesday. Nakakatuwa. Kasi alam po ninyo, yung mga kinasal po namin doon, marami ho sa kanila mga bago. Pero yung iba ho sa kanila, nagsasama na ho ng 5 years, ng 10 years. At alam po ninyo, nung marching, nakakatawa. Kasi yung mga matatagal na magkakasama, yung lalaki nandun na, yung babae nandito pa. Iniiwanan na ho nung lalaki. At meron ako nakita, medyo may edad na. Nung papaliko na, sabi, bilisan mo. But we praise God for this involvement sa atin hong bayan ho ng Montalban. First time ko hong nagkasal sa Kasalang Bayan. At nag-uusap po kami na sa June ho, meron po ulit June bride naman. Baka meron hong gusto magpakasal sa inyo. O meron ho tayong mass wedding ulit sa June. So praise God. Ang atin pong air, ang atin pong environment ngayon ay talaga hong punong-puno ng love.
Mamaya ho, after ho ng worship service, pahinga lang ng konti, meron po tayong couple seminar. Ano? At gusto ho nating mapuno ho tayo ng love. Ano? This month. At tumitingin ho ako sa sa social media at meron akong mga nakitang ilang mga thoughts, mga kasabihan patungkol ho sa sineselebrate po nating Love Month ngayon, patingin nga nung ilang mga salawikain, patungkol po sa pag-ibig. Sabi po nung isang nabasa ko, ang true love gumagalang, ang last gumagapang. Nako. Mag-observe tayo ng maigi kasi baka hindi love. Pag tayo'y nanggagapang, yan po ay last. Kaya ingat po tayo. Sabi pa ho ng isang salawikain, ang true love sumisino, ang last kahit sino. Sabi pa ho ng isang kasabihan, ang true love, siya na. Ang last, suya na. Sabi pa ho ng isang kasabihan, last will not last. Okay? Very important. Ito hong susunod, ito? Maganda po ito, sinabi ho ni Pastor Pabs. Sabi po niya, kapag mahal, walang mahal. Kapag hindi mahal, lahat mahal. Kuha po ninyo? Kapag mahal mo yung misis mo, yung mister mo, lahat ng gusto niyan, hindi mahal yon kasi mahal mo siya. Di ba? Pero pag hindi mo mahal, lahat ng gusto niyan, kahit maliit na bagay, mahal yon. Ito, paborito ho namin nila Pastor Adet na na kasabihan kasi narinig po namin ito kay Pastor Pabs. Kay Pastor Pabs po yan na sa lawikain, kapag mahal, walang mahal. Kapag hindi mahal, lahat mahal. Hindi ko po alam kung ano pong kasabihan po ninyo bilang mga couples, bilang kayo po na mag-asawa. Hindi ko po alam kung ano pong mga pinanghawakan nyo pong mga salawikain, mga prinsipyo. We praise God, last Friday kami pong mag-asawa ay nakuha ho namin yung award na yon. Couples of the Night Award. Talaga hong unexpectedly hindi ako nagulat. Bakit kami? Kasi board ho kami ng Shepherd Shelter na nasama pa rin ho kami doon sa major awards. Si Ramir at saka si Phoebe nakakuha rin. Most romantic duo. Oy, wag nyo ayusin nyo ha. Ayusin nyo yung pagsalita ha. Most romantic duo award. Nung gabing yon, sila yung pinaka-most romantic. Talaga naman. Praise God, Sabi ko, dapat pala ganun ginawa natin mamaya sa seminar, Meron tayong mga pakulong ganun. But anyway, sa susunod po ay gagawin po natin yung mga yan. Okay, so ngayong umaga po, parang halos ang buwan pong ito, nakafocus po tayo patungkol ho dun sa love natin, sa atin pong relationship, sa atin pong mga mahal sa buhay. Sa asawa, relasyon natin sa ating mga anak. Hindi ko po alam paano nyo sinelebrate yung Valentine's Day ngayon. Although, ang Valentine's naman talaga, hindi naman ho biblical na practice. Kaya lang, pag sinabi mong Valentine's, it pertains to love. At ang love ay ang daming sinasabi ho tungkol po sa Scripture. O ang Scripture, ang daming sinasabi tungkol po sa love. Very important na ngayon naman pong umaga ay pag-usapan naman ho natin, hindi ho pag-ibig sa atin pong kapwa, kundi pag-ibig naman natin sa Diyos. Kumusta na ho ang inyo pong love kay Lord? Bigla kayo natahimik, Ang saya hong pag-usapan ng pag-ibig sa asawa at pag-ibig ho sa ating mga anak, pag-ibig sa loob ng simbahan. Pero minsan tayo po'y napapatahimik ng atin pong pagmamahal, pangungumusta
tungkol po sa pagmamahal ho natin sa Panginoon. Kaya ngayong umaga po, ang title po ng ating pong message is How to Love God More. Paano ko nga ba mamahalin pa ang atin pong Panginoon? Ano po? Hindi ko po alam kung ano na po yung nangyayari ho talaga sa pag-ibig natin sa Kanya kasi wala naman hong basis tayo ng sukatan ng pag-ibig natin sa Diyos. Maaring ang sukatan natin sa pag-ibig ho natin sa ating asawa ay paano natin siya itrato, paano natin siya bigyan ng time, paano natin siya bigyan ng gift, paano natin siya ine-express yung ating pagmamahal sa pamagitan ng physical. Nakikita natin yon, kaya ho nating ma-identify. Pero sa atin hong mga mananampalataya, paano natin ipinakikita sa Diyos na siya ay mahal natin? Paano? Kayo ho, paano nyo pinakikita? Many ways. Ang daming kaparaanan para siya po ay mapakita po natin yung atin pong pagmamahal po sa Panginoon. Sabi ho ng John chapter 14 verse 15. Ano daw? If you love me, keep my commands. Dito po natin isang paraan para maipakita yung pagmamahal ho natin sa Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang alin? Ang Kanyang utos. Ano po? Yan po ang isa ho sa hayag na sinasabi po ng salita ho ng Panginoon when it comes to our relationship sa atin pong Panginoon. So ang obeying God is connected to loving Him. Hindi pwedeng minahal ko ang Diyos pero wala akong ginagawang pagsunod sa Kanya. Laging pag sinabi mong mahal ko ang Diyos, konektado lagi ang everyday life natin, the way how we obey God sa Kanyang mga commands na nakita ho natin sa Scripture. Kaya nga napaka-importante ho na tayo po ay lagi hong nagbabasa ng salita ho ng Panginoon kasi hindi ho mag-grow ang atin hong pag-ibig sa Panginoon apart in reading of His Word. Kasi ano yung susundin mo? Paano madidevelop yung ating pag-ibig kung hindi natin binabasa yung love letter ng Panginoon sa atin? So very important po ito. When Jesus was asked, what was the greatest commandment? Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Matthew chapter 22 verse 37 and so on. So according to the Son of God, loving God is the top list. Pagmamahal sa Panginoon ang pinakamahalaga na ginagampanan sa buhay ng isa pong mananampalataya. At sabi ganon, not only we love Him, but we must love God, what? Wholeheartedly. Buo. With all that is within us. Yan po yung hinahanap ng Panginoon na klase ng pagmamahal. Kaya ayaw ng Panginoon ng may kahati sa pagmamahal. Kayo ho ba mga misis, gusto nyong may kahati kayo sa pagmamahal ng mister? Hello? Ayaw, di ba? Gusto nyo, kayo lang. Ganon din sa atin hong Panginoon. Wala siyang kaagaw. Of course, yung pagmamahal na kagaya ng sa Kanya, walang kaagaw. Yan po yung sinasabi po natin. Understand that whatever you feed will grow. Kung ano man yung bibigyan ho natin ng panahon at binibigyan ho natin ng anumang bagay, pinapahalagahan, yun ho yung mag-grow. Kaya nga ho, napaka-importante na binibigyan natin ng time ang Panginoon para mag-grow yung ating relationship sa Kanya. Kapag ikaw ay nagdidilig ng halaman, yun ho sa amin pong harapan, meron hong mga tanim na sili na hindi naman namin tinanim pero tumubo. At pagka umaga, nakikita namin minsan, ang dami hong hitik ho sa bunga yung mga sili. Kaya ang ginagawa ko, sabi ni Pastor, diligan mo nga para makinabang tayo ng gusto. So, dinidiligan ko po yung siling yan. Pero alam po ninyo, patuloy siyang nagbubunga at nakikinabang ho kami. At kahit yung mga dumadaan minsan doon ay nakikinabang kasi nga, nadidiligan.
Ano? Ganon din po sa atin. Ano ho? Anything na lagi po nating binibigyan ng panahon, binibigyan po natin ng pagpapahalaga, it will grow. No? It will grow. Pero kapag ito'y hindi ho natin binigyan ng tamang panahon, hindi ho natin diniligan, ano ho mangyayari? Namamatay po siya, natutuyo. At ganyan din po ang atin pong relasyon sa atin hong Panginoon. If we feed our flesh, our body, with whatever it craves, it will get stronger. Of course, yung physical starvation, talaga hong hindi ho natin pwedeng hindi gawin na tayo ipakainin yung ating physical kasi manghihina tayo at tayo mamamatay. Ano? At ganun din po pagdating po sa atin pong spirit. Ano ho? Our spirit will get stronger kapag ito po ay atin pong laging nafi-feed, pinakakain. Kaya nga gusto ng Lord ang atin pong spiritual appetite ay talaga hong laging nagka-crave for God. Ano? Kasi gusto ng Panginoon na ma-develop, mag-progress yung ating relationship sa Kanya. So sabi niya kung meron pong physical aspect na tayo'y inaalagaan para lumago, mag-mature, ganun din sa spiritual. At ito yung isa sa gustong-gusto ng Panginoon na atin hong pinagyayaman, yung atin pong relationship sa atin pong Panginoon. Kasi gusto ho ng Panginoon ng atin pong personal relasyon ay lagi hong malusog. Kung paano natin inaalagaan ang relasyon ng atin pong husband, ng wife, ganun din po sa atin pong Panginoon. So, God wants to increase our relationship with Him. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang atin pong relasyon sa Panginoon. At ganun din po sa mag-asawa, no? Ilang taon na bang pinakamahabang pagsasama rito sa atin ng couples? Meron na hong may 35 years na nagsasama po rito? 45? 44? Wow! Tagal, ano? 44. So, sila Ate Vicky at si Hasin ang pinaka matagal. No? Kayo, Kuya Mario, ilang taon na po? 34. Tayo, Pastora? 28. Sa May po, 28 na ho kami. 28 years. Sino pa hong may 30 pa, pataas? Ayun, sila Julie. Julie, kayo ilan? 38. Wow. Kayo, Nene, ilang taon? 30. O tanong, kumusta yung relasyon ninyo? Is it getting deeper and stronger? Dapat, sa bagay, ano? Sa buhay mag-asawa naman, hindi ho naaalis yung away bati eh. Kasi hindi pa ho tayo perfect. Kaya lang minsan si Lord, listen, minsan si Lord, nagseselo siya sa relasyon natin sa ating asawa. Kasi minsan mas sweet tayo sa ating asawa kaysa sa kay Lord. We miss the time na dapat binibigay natin sa Panginoon. Nagseselos na siya minsan sa atin pong relasyon. Ano ho? Kaya nga, ngayong umaga, gusto ho natin pagyamanin yung atin pong relasyon naman sa Panginoon. Minsan kasi ang dahilan po natin, naintindihan naman tayo ng Panginoon. Ang Panginoon naman natin, malawak ang pangunawa. Ano? Kaya mas bibigyan ko ng panahon itong aking asawa. Kasi aking asawa, hindi ako naintindihan. Si Lord, naintindihan naman ako. And so this morning, tingnan po natin ang ilan po sa mga mahalagang dapat po natin gawin para ma-develop yung atin hong pagmamahal sa atin hong Panginoon. Okay? Tingnan po natin yung number 1 ho nating pwedeng gawin para yung ating love kay Lord ay lalong maging deeper. Ano ho? Ito ho mga pag-uusapan na naman ho natin ay almost basic naman itong mga kailangan ho natin gawin. And I think narinig niyo po ng maraming beses ang mga ito. Pero mahalaga pong atin hong inuulit. Ano? Kaya nga sa Bible, pag nagbasa tayo ng scripture, ano, makakakita ho tayo ng mga statement na bakit parang paulit-ulit siya? Kasi kailangan na re-remind tayo lagi
naririnig natin uli ang mga salitang ito. Ano? Na pwedeng mag-develop ng atin pong relationship sa atin pong Panginoon. So ano yung mga pwede natin gawin para ang atin pong love kay Lord ay lalo pang mag-increase at lalo pang mag-develop. Number 1, ano yung sabi niya? Pakibasa ho ng sabay-sabay. Read. Increase your obedience. Yan. Increase your obedience to God's Word. Continuing on with the theme of feeding, we must feed on and devour the Word of God to increase our love to God. Hindi naman tayo pwedeng mag-grow. Pag nagbabasa kasi tayo ng salita ng Panginoon, ito yung paraan para ano? Para malaman natin kung ano yung gusto niya para sa ating buhay. Tama? Kaya nga nung last Sunday ng January, pinag-usapan ho natin yan, yung kahalagahan ho ng Scripture sa atin pong buhay. Apart from reading of the Word, hindi ho magpa-progress at hindi ho madidevelop ang ating love relationship sa Panginoon. Hindi ho tayo pwedeng mag-exist na hindi ho tayo nagbabasa kasi ito lamang po ang paraan para masunod natin kung ano yung gusto niya at ma-develop yung love natin sa Panginoon. Daily, we must read its stories and learn from the mistakes that others made. Meron pa ho ba kayong ginagawang Bible reading po ngayon? Meron? Good. Mahalaga po. Doon sa atin pong daily bread, sino ho sa inyo gumagamit ng daily bread? Doon sa pinakaibaba, meron dong everyday reading ng passage. Nakakasunod ho kayo? Laging merong sinasuggest yung daily bread na 2 chapter sa Old Testament at magbibigay siya ng isang context sa New Testament. At ngayon po, nandun na ho tayo sa passage po ng Matthew. Nandun na ho sa passage po ng 2 Kings. Mahalaga ho na lagi po nating binabasa ho ang atin hong salita, yung salita ng Panginoon sa atin pong buhay. We must read about our Savior Jesus and study how He lived and what He taught His followers. We must read the Bible to see how to live, think, and treat others, applying it to our lives every day. Sabi po ng salita ho ng Panginoon sa James chapter 1 verses 22 and 25. Sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Ano yung sabi niya? Do what it says. Mahalaga hong nagbabasa at yung mga binabasa, ina-apply sa atin pong buhay. Kaya sabi niya sa verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Very powerful word. At magdadala ho ng yaman at pagpapala ang salita. Kung ano daw ang gagawin? Ano ang gagawin? Doing. Hindi ho po pwedeng hihinto sa reading. Kailangan merong doing. Kasi kung nabasa lang natin, naiiwan lang ho yun sa ating isip. Pero kung yan ay tumuloy sa puso, nagiging part yan ng atin pong everyday living. Kaya napaka-importante ng salita ho ng Panginoon ay binabasa kasi ang blessing ng salita ng Panginoon ay nandun sa doers of the word. Hindi dun sa readers. Nandun sa doers of the word. Kaya sabi niya, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not forgetful, hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. So obeying God and His word is always linked to God's blessing. Ito yung gusto-gusto ho nating nadidevelop sa buhay ho ng mga mananampalataya. Ito yung dahilan kung bakit tayo pong MCF
ay nagpupunta ho sa mga campuses po ngayon kasi gusto ho natin na ang mga estudyante ay makarinig, mabago ang kanila pong buhay. Kahapon ako po ay nag-request po si Ate Edna Santos, yung atin pong supporter po from Emphasi. At sabi niya, Pastor, baka pwedeng bigyan niyo nga ako ng ng at least a plan ng MCF for year 2024 kasi bukas daw po meron po silang meeting ng Emphasi at magre-report siya tungkol dun sa pagpunta niya rito sa Philippines. Tayo ho yung natoka sa kanyang dalawin nung siya po ay narito. Kaya nag-pass po ako ng ng report at sinabi ko na ongoing meron po tayong ministry po ng campus. Bakit nga ba tayo nasa campus? Bakit gusto ho natin na abutin ho ang buhay ng mga estudyante sa atin hong panahon ngayon? You know why? Kasi tumataas po yung rate dito sa Montalban, tumataas po yung rate ng drugs, tumataas po yung rate ng teenage pregnancy, at saka tumataas po lalong-lalo na yung percentage ng suicide. Mga young people sa atin pong panahon ngayon. At kitang-kita po namin, lalo na ho yung mga kasama po nating chaplain dito po sa Montalban, kitang-kita po namin na ang Panginoon gusto niyang i-prevent yung pagtaas ng percentage ng mga young people issues na yan sa atin pong bayan. You know why? Kasi nagbukas po siya ng campus. Bakit po nagbukas? Para doon pa lang sa campus, meron ng preventive measures na masolusyonan po natin. Kung hindi man masolusyonan, malimit yung tumataas na percentage ng drugs, ng teenage pregnancy, at saka ng suicide. We have to really participate, mga kapatid. Kailangan ng mga young people natin ang salita ng Panginoon. Kailangan dalhin po natin ang salita ng Panginoon sa kanila para malaman nila yung pakikipag-ugnay, yung relasyon na gustong ng Panginoon for their lives. Iniisip nga po namin, ang hirap po kasing dalhin dito yung ibang mga young people, especially itong Manggahan National High School. Iniisip nga ni Pastora, kasi every Thursday ng 12:00, nandun tayo, tanghali. Sabi niya, ano kaya gawin natin? Dalhin natin sila rito, pakainin ng lunch. Bakit ginagawa natin ito, mga kapatid? Kasi gusto talaga nating abutin yung younger generation sa atin pong panahon ngayon kasi love sila ni Lord. At walang makapagsasabi na ganun sila kamahal ng Diyos kung hindi kikilos ang simbahan. Kaya nga ngayon, mas gusto natin, mas marami yung mga volunteer tayong makuha. Kasi we need more volunteers sa campus kasi bukas po ang campus ngayon. Samantalahin ho natin, kailan pa tayo pupunta sa kanila? Tumataas nga yung rate natin ng lalo na ng suicide. At ang drugs po natin dito sa bayan ng Montalban, grabe ho talaga. Ako mga ilang beses na nandyan ho sa munisipyo. At ang percentage po ng drugs sa atin po, tumataas po talaga. Habulin ho natin yung mga young people ho natin. Ang sarap ho ng buhay ho natin dito sa loob po ng simbahan. Pero yung everyday living, ang dami ho nangyayari. Ano gagawin natin? Kailangan madala ho natin yung mga young people na yan sa church. At kailangan makarinig ho sila ng salita ng Panginoon. Dahil isa sa gustong-gusto ng Panginoon, ma-develop hindi lang ang relasyon ko sa Kanya, kundi yung relasyon ng Diyos para sa buhay ng mga kabataan po natin ngayon. Kaya if you have your time, kada Tuesday po ng hapon, nandun po yung group natin sa San Jose. 5:50 ng hapon. Nandun po tayo hanggang 6:00. 20 minutes lang po yan. Nagsasalita po tayo sa loob po ng isang classroom, 80 students. Sharing the gospel as much possible, yung moral values, kailangan ng mga estudyante po natin. At dito po sa San Jose, 12:00 po ng tanghali tuwing Thursday. Kung kayo po'y walang ginagawa,
Manggahan National High School. Dito lang po, tawid lang ho dito sa atin hong building. Alas 12 ho hanggang alas 12:30, 30 minutes. Andun po kami sa loob ng class. At hinihiwalay namin yung mga lalaki at babae. At nagkakaroon po tayong tinatawag na barkada care. Gusto ho natin sila talagang abutin yung ating relasyon sa Kanya kasi we do really want them to know Christ. Kasi yan ang gustong-gusto ng Panginoon for their lives. Kaya nga tayo po, sa abot ng atin hong makakaya, hindi lang ang atin pong relasyon sa Panginoon, kundi relasyon ng Diyos kahit sa mga taong ibinubukas niya para sa atin pong simbahan. Kaya sabi natin, as we read God's Word, let's increase the way how we obey yung lahat ng atin pong nababasa. Ito po ang magdadala ng isa pong malapit na relasyon sa Panginoon at habang atin pong binabasa at ginagawa at sinusunod ang kanyang pong salita, ang pangako ng James chapter 1 verse 25, they will be blessed in what they do. Lagi hong may kaakibat na effort and discipline ang pagpapala ho ng Panginoon. Kaya nga ang atin hong Panginoon ay hindi po konsentidor. Hindi ho laging pagpapala, wala naman tayong ginagawa. Ang gusto niya, yung salita na sinabi niya po sa atin, may kasunod na pagsunod at kasunod ng pagsunod ho natin, bumubuntot na ho yung pagpapala niya sa pagsunod po natin sa Kanya. So sabi natin, how to love God more? Increase your obedience to God's Word. Pangalawa, stop neglecting prayer. Ito pong konteksto ng prayer, ito po ay nasa context po ng individual and as a church. May command siya, daw? Meron daw dapat tayong ihinto. Ano yon? Yung pagne-neglect natin ng atin hong personal na buhay panalangin at yung buhay panalangin po ng simbahan. Last Wednesday, sino ho nasa prayer meeting? Pakitaas po yung kamay ng mga nasa prayer meeting. Thank you very much. Yung mga hindi po nagtaas ng kamay, hindi ko po alam kung ano po dahilan. Nag-date po kayo? Sige po, patawad yun kung nag-date po kayo last Wednesday kasi February 14 nung Wednesday. Pero sa mga susunod na Wednesday, kung gusto nating ma-develop yung atin pong relationship sa Panginoon, we have a special role sa buhay panalangin po ng simbahan and your presence ay hinahanap po ng Panginoon. Una na po yung buhay panalangin natin personally, every day. Hindi ko po kayang i-monitor yun. Maaring sa mga akin pong primary, pwede kong tanungin yan. Pero dun sa iba, parang ang hirap ng personal, Kaya dito na lang po ako sa pulpit magsasalita. Huwag nating pababayaan. Yun ang sinasabi po rito. Stop neglecting your prayer life. Sa buong aklat po ng Gospels. Ano yung Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Okay? We see that Jesus often broke away from the people and His disciples to pray. If the very Son of God needed time alone with His Father, how much more do we need to do the same? Si Jesus nga, nag-separate ng time para manalangin. Bakit tayo hindi natin ginagawang mag-pray? Ano ho ba ang nangyayari? Why we do not pray? Why do we have lack of prayer time? Alam niyo, sa totoo lang po, ang kawalan ng panalangin ay senyales ng unbelief and pride. Do you hear me? Kapag tayo po as individual and as a church, hindi ho tayo nagpe-pray. Ito daw po ay mga senyales ng kawalan ng pananampalataya at yung atin pong pride. Kapag hindi ka nananalangin, sinasabi mong, Lord, kahit hindi ako lumapit sa iyo, kaya kong gawin yung gusto kong abutin.
Nagkakamali po tayo pagka ganun po ang atin pong iniisip. If we sincerely believe that prayer would make a difference, we would be praying a lot more in our personal life at kahit po sa corporate prayer time. And I want you to see sa mga susunod pong mga Wednesday that you will be here praying with us. Bakit ko pinupush? Kasi hindi ko lang gustong ma-develop yung relationship ng individual sa Panginoon, but as a church, gusto po nating ma-develop yung ating relationship kasi ito yung paraan na pwede tayong gamitin ho ng Panginoon. Minsan nga asan si Bench? Minsan si Bench may pinadala sa aking mga reasons. Bakit kaya ang mga mananampalataya hindi dumadalo sa prayer meeting? Ang dami niyang mga sinabi doon. At totoo naman, pagod, kulang sa time. Aywan ko kung reasonable yun, ano? O yung management ng time. Meron siyang sinabi, yung walang, parang tabang sa pagdalo ng prayer meeting. Bakit ba tayo natatabang ang dumalo ng prayer meeting? Hindi ko po alam kung ano reason po ninyo. Why we are not in a prayer meeting. Maaring dahilan, pamasahe sa mga estudyante. Ano? Pero yung iba, pag gusto, talagang nagagawa ng paraan. Kasi sabi nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya ang instruction ng Panginoon sa atin, in order to develop our personal relationship, our love to God, stop neglecting prayer. Sabi niya po sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Minsan, ang dahilan din po natin, masyado na ho tayong abala, na kailangan kumita, at nakakalimutan ho natin ang ating home prayer meeting. Pero sabi niya rito, in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Kaya sa susunod hong prayer meeting, i-present po natin sa Panginoon lahat ng atin hong mga petitions and prayer requests. Pangatlo, paano ko i-develop yung aking love kay Lord? Pakibasa po ng malakas. Ready, read. Yes, thank you. Forgive everyone. Maaring hindi ho natin gustong marinig yung statement, pero yan po ay katotohanan. Sabi ni Jesus, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matthew chapter 6, verse 15. We cannot receive what we are unwilling to give. We must forgive others if we want God to forgive us. Si Paul, alam niya po na yung spirit of unforgiveness, rooted in pride. Ito po ang basis po nito ay doon ho sa, ano ba ang pride sa Tagalog? Pagmamataas. Sabi niya po ni Paul, sabi niya po sa Acts chapter 24 verse 16, I myself always strive to have a conscience without offense towards God and men. And he prayed for fellow Christians that you may be sincere and without offense till the day of Christ. So ibig sabihin, nabubuhay po tayo, baka meron ho tayong mga daladalang mabibigat sa atin hong mga buhay. Kailangan hong iniiwanan. Sabi niya dyan, Philippians 1:10, so that you may be able to discern what is best
and may be pure and blameless for the day of Christ. Philippians chapter 1 verse 10. Pag meron po tayong mga bigatin o meron ho tayong meron tayong spirit ng unforgiveness, ano? Nabablock niya yung mga blessings, yung nabablock niya yung isang magandang relasyon natin sa Panginoon. Ano? Nagiging dahilan nito ng hindi po natin paglago sa atin pong relationship sa Panginoon. Unforgiveness and offense are all about self. Okay? Even when people don't seem sorry or refuse to apologize, even when we truly feel taken advantage of the hurt, even when they don't deserve it, God expects us to forgive. As Christians who want to love God more, we must release everything that we hold against anyone. The freedom that follows is truly miraculous. Parang mayroon akong natatandaang story about this. Maraming beses ko na po itong na-share po sa inyo. Tungkol po sa testimony po ng isa pong kamikaze pilot. Alam niyo po yung kamikaze pilot? Alam niyo po yon? At tapos na po yung World War. Ano ho? At doon po sa simbahan po ng isa pong kamikaze pilot or doon sa simbahan po ng isa pong Christian ay may speaker silang kamikaze pilot. Naging Christian yung yung Hapon. At nung nag-speak na siya, nalaman ng matandang yon na siya ay isang kamikaze pilot kasi ang pumatay sa asawa niya ay kamikaze pilot. Ano? Nung nalaman niyang merong kamikaze pilot na mag-speak, alam po ninyo, hindi siya umupo doon sa congregation, doon siya sa pinakalikod. Ayaw niyang pakinggan yung kamikaze pilot. Kasi itong kamikaze pilot na to ang pumatay sa asawa ko. Nung nag-speak na, nag-share na, somehow siguro kahit malayo siya, naririnig niya yung word. Ano? So, somehow, nag-minister po yung senior ng Japanese na yon sa kanyang puso. At nung patapos na po yung pag-speak, hindi na ho napigilan nung matanda. Lumakad na po siya doon sa aisles at tumayo siya sa harapan at sabi niya, maraming taon na pinatay niyo yung asawa ko. Pero sa oras na ito, sabi niya ganyan, tumatayo ako sa harapan na to at pinatatawad ko na kayong mga kamikaze pilot. It was released. Yung unforgiving spirit na yun for so many years. Pagkatapos nun, lumapit po siya dun sa Japanese na yun at niyakap niya yung Japanese. First time na nakaranas siya ng tremendous joy sa kanya pong heart because it was released. Yung unforgiving heart. Ano? Kaya dito sa atin pong ikatlong punto, sabi niya, forgive everyone. No exceptions. Hindi ko po alam kung ano pong condition ng heart po ninyo ngayon. Maaring meron kayong mga hurt feelings. Pero naghihinder yan para yung love natin sa Panginoon ay maging more stronger. Ano? Kaya sabi natin, sa ikatlong punto natin ngayon, forgive everyone. No exceptions. Pangapat, deny self. And no popular subject, ano po. But again, it is truth. Sabi niya po sa Luke chapter 23 verse 24, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save life or their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. It's not exactly human nature to die for self. Ano? Mahirap pong, pag sinabi mo kasing deny yourself or deny self, talagang matinding laban yan, ano? Sa atin hong katawan. Kasi marami tayong gusto ng nasusunod self natin. Ano? Hindi nasusunod yung gusto ng Panginoon para sa atin pong buhay. Ano?
halimbawa na lang, ako po ang gusto ko talaga maging maging kapitan ng barko. Kaya lang hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa akin. I have to deny myself. Ano? Because this will produce a intimacy, mas ginusto yung kalooban ng Panginoon kaysa doon sa atin pong sarili. Sa atin pong everyday living, marami rin po tayong mga karanasan po na ganito, Jesus was saying that we needed to put pride and self to death so that God could help us live, act, and think His way. Okay? Kaya nga mahalaga po yung surrendered life, surrendered will sa Panginoon. At kagaya po ng ginawa po ng atin hong Panginoong Kristo nung siya po ay namatay po dun sa cross sa Calvary. Sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Very, very important po ang mga statement na to, mga verses na atin pong binabasa po ngayon. And si Jesus Christ demonstrated this incredible love for His Father when He yielded even to death. Gusto kong masunod yung kagustuhan mo, hindi yung sa akin. Kaya nga ang kanyang relasyon sa Father ay talagang very intimate. At ganun din, when we surrender ourselves and will to the Father, when we choose what He wants instead of what we want, we demonstrate our love of God. Deny self. Ano yung una? Increase your obedience to God's Word. Stop neglecting prayer. Forgive everyone, no exceptions. Number 4, deny self. And last one, mga kapatid, reject worldly mindset. Reject worldly mindset. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So we must constantly evaluate our thoughts and mindset, comparing them to the Word of God. If we find ideas or beliefs that contradict to the Bible, we must reject them. We must be careful not to participate in anything that encourages worldly thoughts, opinions, or mindsets. Kaya sabi ho ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on earth. Maaring maglayo sa atin ang mga bagay na masyadong makamundo. Of course, mahalaga pa rin po sa buhay natin ang mga bagay na nasa mundo. Nandito pa po tayo sa mundo. Kaya lang pagka nauna na po at hindi na yung ginagawa hindi na yung gusto ng Panginoon ang ginagawa ho natin, inaagaw na po ngayon ng mundo ang atin pong panahon. At nakakabawas po ito para mas lalo tayong maging malapit sa atin pong Panginoon. Again, reject worldly mindset. Kailangan tayo mga mananampalataya ay magiging heavenly-minded people. Hindi po worldly people. Loving God more doesn't just happen all by itself. If we want to love God with all our heart, mind, and soul and strength, then we have to do our part. Laki ho ng bahagi po natin. We have to feed and strengthen our spirit by studying the Word, talking to God regularly, freely forgiving others, denying ourselves and our way, and rejecting worldliness. Ito ho yung mga ilan sa mga bagay na dapat po nating mag-grasp, dapat po nating matutunan so that our love to God will be develop more. All the more ay ma-develop po siya. Hindi ho ba't ang relasyon, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga tumagal na ho sa relasyon ng husband and wife,
34, 44, 38, ano? Habang tumatagal sila, ano? Sabi nila, yung mag-asawa raw, ano na? Magkamukha na. Sino yung pinakamatagal? 44 sila. Tingnan ko nga, magkamukha na ba kayo? Payag naman sila pareho, no? Si Julie tsaka si Ome, magkamukha na ba? Di ba, no? At tayo, habang tumatagal ho tayo kay Lord, nagiging kaugali na natin ang Panginoon. Nakakalungkot na matagal ka ng mananampalataya, pero yung image ng God, oo, ikaw pa rin. Walang pinagbago pa rin after so many years. Ano? Kaya nga pag matagal na tayo, kung ano yung heart ng Diyos, nagiging heart na rin natin. Ano? Pag matagal na tayo, yung passion natin, kung may passion ng Diyos sa kaluluwa, gano'n na rin tayo. Ano? Pag matagal na tayo sa Panginoon, yung heart ng Panginoon na mahal niya yung mga taong mga less privileged, mamahalin na rin natin sila. Yung mga hindi kaibig-ibig, ano, minamahal ng Diyos, ganoon din tayo, kaya na rin nating gawin yon. Ano? Kaya nga tayo habang tumatagal, sabi nga natin, ano, sorry po sa term, tumatanda tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay, tumatanda tayong may pinagkakatandaan. Ano? Hindi lumilipas yung atin pong buhay sa loob ng simbahan na as if parang wala hong nangyayaring mga changes. Pag merong nangyayaring changes, meron hong mas deeper na nangyayari sa atin pong personal na relationship sa Panginoon. Kaya yun po yung lagi po nating hinahabol. At yun po yung lagi nating parang binababa po dito sa pulpit pong ito. Kasi dito po sa harapan po natin, sa pulpit po, ay once na na-preach ang salita ng Panginoon at sinunod natin, meron ho talagang mangyayaring kakaiba sa atin hong buhay. Ano? At yan po yung atin hong lagi pong panalangin na hindi lamang po mag-grow tayo sa atin pong relationship. Sabi nga natin, pag nag-grow tayo sa Panginoon, yung love natin sa Panginoon, to follow na yung relationship natin sa tao. Kaya yun lagi ang dapat nag-strive tayo ng maigi. This month of February, marami ang tao ho nakafocus sa sa relational aspect towards men. Towards one another. Pero mas mahalaga po na atin pong binibigyan ng panahon ngayon yung atin naman pong relasyon sa Diyos. Yung horizontal, magdudulot ng magandang relasyon when it comes to vertical. Kaya ngayon, narito po yung ilang mga punto natin pong pinag-usapan, natin pong inaral. I hope and I pray that it will help us para ma-develop yung love relationship natin sa Panginoon. God bless you. Thank you very much.